Isipin mo ang isang tao na hindi mo man lang makitaan ng pagkabalisa sa gitna ng matinding gulo. Isang taong hindi natitinag kahit mawalan pa ng pera, traydurin, o kahit paharapin ang kamatayan. Malamang, ang nasa isip mo ay isang robot na walang emosyon. Tama? Ganyan, kasi kadalas, ipinta sa atin ang mga stoic. Sila raw ay mga pilosopo para sa mga nagdurusa na ang tanging itinuturo ay magtiis at supilin ang lahat ng damdamin. Pero paano kung sabihin kong isa itong malaking kasinungalingan? Paano kung ang mga walang emosyon na taong ito ang siyang nakatuklas sa sikreto ng tunay at hindi kayang sirain na kaligayahan? Sa video na ito, uukitin natin ang filosofiya ng Stoicism para alamin kung ito ba talaga ang daan patungo sa kagalakan at kapayapaan o isa lang itong magandang maskara para sa mga naghihirap. Maghanda ka dahil may ilang katotohanan na posibleng ikagulat mo. Tanong lang, sang-ayon ka ba na ang kaligayahan ay panloob na estado at hindi nakasalalay sa panlabas na pangyayari? Mag-comment ka ng oo o hindi ngayon din. At sa dulo ng video, titingnan natin kung nagbago ang isip mo. Noche Linwine, para maintindihan natin ang mga Stoic, bumalik tayo sa nakaraang 2,500 taon, sinaunang Greece, Athens. Isipin mo ang isang maingay na palengke. Nagbebenta ang mga tao, nagtatalo, nagkakasundo, at sa gitna ng kaguluhang ito, sa isang may kulay na galeriya na tinawag nilang Stoa Poikile, nagsimulang magturo ang isang pilosopo na nagngangalang Zeno ng Citium. Hindi sila nagkulong sa kung saan man. Sila ay mga praktikal na tao na naghahanap ng sagot sa pinakamahalagang tanong. Paano ba mamuhay ng maayos sa mundong punong-puno ng kawalang katiyakan, digmaan at epidemya? Mabilis na kumalat ang pilosopiya nila at lumipat sa Roma, kung saan ito inangkop at pinagyaman ng mga higanting isip tulad ng alipin na si Epictetus, ang napakayamang manunulat na si Seneca, at maging ang mismong emperador na si Marcus Aurelius. Isipin mo iyon, isang alipin, isang milyonaryo, at ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ang nakahanap ng gabay at aliw sa iisang ideya. Ibig sabihin, ang Stoicism ay hindi teorya para sa iilan, kundi isa itong universal na operating system para sa isip ng tao na idinisenyo upang gumana kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Kaya, simulan natin sa pinakamalaking pagkakamali ng paniniwala. Heto na ang mito numero 1. Ang mga Stoic daw ay walang emosyon at parang bato. Ang imaheng iyan na parang si Mr. Spock na nakasuot ng Roman toga ay lubhang nakatanim na sa ating kultura. Kaya ang salitang Stoic ay naging kasing kahulugan ng taong hindi maapektuhan o stone-faced. Pero heto ang katotohanan. Kailanman ay hindi sinabi ng mga Stoic na tanggalin o alisin ang ating mga emosyon. Labag iyon sa kalikasan. Tao rin sila. Umibig, nagalit, at nalungkot. Ang malaking kaibahan ay hindi sa pagkakaroon ng emosyon, kundi sa kung paano tayo tumutugon dito. Hinati nila ang mga proto-emotions, yung mga hindi sinasadyang reaksyon, tulad ng biglang pagkabigla sa malakas na ingay, at ang mga passions o matinding damdamin. Ang matinding damdamin ay nalilikha kapag dinagdagan natin ng maling paghuhusga ang mga reaksyong iyon. Halimbawa, ang paghusga na. Ang nangyari ay sobrang masama at sisira sa buhay ko. Iyan mismo ang tinututukan ng mga Stoic. Ang layunin nila ay hindi patayin ang pakiramdam, kundi pigilan ang mga maling pag-iisip na gawing mapanirang bagyo ang mga ito. Hindi nila hinangad ang pusong walang laman, kundi ang isip na malinaw. Hindi ito pagpigil or suppression, kundi may kamalayang pamamahala. Isipin nyo ang emosyon bilang isang mailap na kabayo. Maaari mo itong hayaang dalhin ka sa bangin o maaari kang matutong maging isang bihasang mangangabayo. Kung gayon,
Ano ba talaga ang ibig sabihin ng apatiya, ang sentrong konsepto para sa mga Stoic? Sa modernong salita, negatibo ang konotasyon nito, kawalang bahala, pagkamanhid, o kawalan ng interes sa buhay. Pero para sa mga sinaunang Griego, ang apatiya ay isang layunin na dapat nilang abutin. Iba talaga ang kahulugan nito noon. Ang salitang apathos ay literal na nangangahulugang kawalan ng damdamin o walang pagkahumaling. Ngunit hindi lahat ng emosyon ang tinutukoy ng mga Stoic sa passions or pagkahumaling. Ang tinutukoy nila ay iyong mga irrational at hindi makatwirang damdamin o affects. Ang galit na hindi mo makontrol, ang matinding takot, inggit, at ang kalungkutang walang dahilan. Kaya, ang apatheia ay ang estado ng pagkakaroon ng kalmado at malinaw na isip na malaya mula sa mga emosyong nakakasira. Hindi ito nangangahulugang hindi na makakaramdam ng lungkot ang isang stoic kapag namatayan siya ng mahal sa buhay. Siyempre, malulungkot siya, ngunit hindi niya hahayaang maging matinding pagkadismaya o desperasyon ang lungkot na ito na siyang magpapalumpo sa kanyang kalooban at magpapaisip sa kanya na wala ng saysay ang buhay. Ang stoic apatiya ay hindi emosyonal na kawalan. Ito ay ang kakayahang obserbahan ang iyong nararamdaman nang hindi ka nagiging alipin nito. Parang isa kang kapitan ng barko na nasa gitna ng malakas na bagyo. Nararamdaman mo ang bawat hampas ng alon, pero mahigpit mong hawak ang manibela at tuloy-tuloy mong tinatahak ang iyong kurso. Kaya, narito ang pangunahing kasangkapan sa arsenal ng isang stoic para manatiling kalmado at panatag. Ito ang tinatawag na dichotomy of control. Mukhang mabigat pakinggan, pero sa esensya, napakasimple lang nito. Ayon kay Epictetus, sa mga bagay na umiiral, may nasa ating kapangyarihan at mayroon namang hindi. Ang nasa ating kapangyarihan ay ang ating mga isip, paghusga, pagnanasa at kilos. Sa madaling salita, ang ating panloob na mundo. Ang wala sa ating kapangyarihan, halos lahat ng iba pa. Ang ating katawan, kalusugan, reputasyon, ang panahon, ang ginagawa ng ibang tao, ang nakaraan, at ang hinaharap. At ito ang sikreto, ang pinagmula ng lahat ng ating paghihirap ayon sa mga Stoic ay ang pagtatangka nating kontrolin ang mga bagay na hindi natin hawak habang pinababayaan natin ang mga bagay na nasa ating ganap na kapangyarihan. Halimbawa, isipin mo na naipit ka sa matinding trapik at nahuhuli ka na sa isang mahalagang pulong. Maaari kang magalit, bumusina ng malakas, at magmura sa ibang driver. Pero, babaguhin ba nito ang sitwasyon? Hindi. Wala iyan sa iyong kontrol. Ngunit ano ang nasa kontrol mo? Ang iyong reaksyon. Maaari mong tanggapin ang sitwasyon, i-play ang paborito mong musika o podcast, o tumawag para magpaliwanag na malilate ka. Sa paglilipat ng ating focus sa mga bagay na kaya nating kontrolin, makakamit natin ang pambihirang kalayaan at kapayapaan. Ngayon, dumako naman tayo sa mismong konsepto ng kaligayahan. Ano ba talaga ito para sa mga Stoic? Ipinagbibili sa atin ng modernong kultura ang ideya na ang kaligayahan ay simpleng kasiyahan, sarap, pag-aari ng mga bagay at tagumpay. Subalit, may malaking depekto ang ganitong klase ng kaligayahan. Napakadali itong mawala. Bumili ka ng bagong telepono, pero makalipas ang isang taon, luma na ito. Naabot mo ang promosyon, pero agad namang sumulpot ang mas mataas na layunin. Ang mga Stoic ay nag-aalok ng ibang-iba at kakaibang konsepto ng kaligayahan na tinawag nilang eudaimonia. Madalas itong isalin bilang kaligayahan, ngunit mas tumpak itong nangangahulugang pamumuhay ng masagana o magandang buhay. At ang eudaimonia na ito, hindi tulad ng simpleng kasiyahan, ay hindi nakasalalay sa mga panlabas na salik.
kundi nakadepende lamang sa ating sarili. Nagmumula ito sa pamumuhay na naaayon sa birtud o kabutihan. Ito ay isang panloob na estado ng pagkakasundo, kahulugan at kapanatagan na nararamdaman mo dahil alam mong tama ang ginagawa mo. Pinauunlad mo ang iyong potensyal at namumuhay ka bilang isang makatuwirang nilalang. Ang ganitong klase ng kaligayahan ay hindi nakabatay sa kung mayaman ka man o mahirap, malusog o may sakit. Ito ay isang panloob na kuta na hindi kayang kubkubin o agawin. Maaaring magdulot ng sakit o ginhawa ang mga pangyayari sa labas, ngunit hindi nila kayang hawakan o sirain ang iyong eudaimonia, maliban na lang kung hahayaan mo itong mangyari. Pero ano ba talaga itong birtud o kabutihan na sinasabi nilang tanging pinagmumulan ng kaligayahan? Sa pananaw ng mga Stoics, hindi lang ito basta-basta magandang salita. Ito ay isang set ng 4 na pangunahing katangian na siyang matibay na pundasyon ng isang mabuting buhay. Una, ang karunungan, wisdom. Hindi ito yung karunungan na galing sa pag-aaral o libro, kundi yung praktikal na karunungan. Ang kakayahang malaman ang pagkakaiba ng tama at mali at kung ano ang nasa ilalim ng ating kontrol at kung ano ang wala. Pangalawa, ang katarungan, justice. Hindi lang ito tungkol sa mga batas, kundi pati na rin sa pagiging tapat, may dignidad at pagpapakita ng mabuting pakikitungo sa kapwa. Naniniwala ang mga Stoiko na tayong lahat ay bahagi ng iisang kabuuan, kaya kapag nanakit tayo ng iba, sinasaktan din natin ang ating sarili. Pangatlo, ang tapang o katatagan, courage. At hindi lang ito tapang sa giyera, ito ang moral na katatagan, ang kakayahang harapin ang mga pagsubok ng walang takot, tiisin ang sakit, at ipagtanggol ang iyong mga prinsipyo, kahit pa nakakatakot ito. At pang-apat, ang pagtitimpi o katinuan, temperance, moderation. Ito ang kakayahang kontrolin ang ating mga pagnanasa at biglaang desisyon, hanapin ang tamang balanse, at iwasan ang labis na kaligayahan o pagpapakasawa. Ang 4 na birtud na ito ay parang 4 na paa ng silya. Tanggalin mo ang isa at guguho ang buong istruktura. Ang mamuhay ng may birtud ay nangangahulugang patuloy na isinasagawa ang mga katangiang ito sa bawat kilos at bawat pag-iisip. At sa pagsasanay na ito, sa pagsisikap na ito, doon natatagpuan ng Stoiko ang kanyang malalim at makabuluhang kaligayahan. Tingnan natin kung paano ito naging epektibo sa praktika gamit ang halimbawa ng pinakatanyag na Stoic, si Marcus Aurelius. I-imagine mo, ikaw ang pinuno ng malawak na imperyo ng Roma. Nasa balikat mo ang mga digmaan laban sa mga barbaro sa hangganan, isang salot na lumilipol sa populasyon, mga political intrigue, at pagtataksil mula mismo sa mga pinakamalapit sa iyo. Paano ka hindi mababaliw sa bigat ng ganitong presyon? Si Marcus Aurelius, nakita niya ang kanyang sandigan sa Stoicismo. Gabi-gabi, sa kanyang tolda militar, sinusulat niya ang personal na talaarawan na kilala natin ngayon bilang sa sarili ko o meditations. Hindi ito isang treatise o akdang pampilosopiya, kundi isang koleksyon ng pagsasanay para sa isip at mga paalala sa sarili. Isinulat niya, ang ating buhay ay ang iniisip natin tungkol dito. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang sarili tungkol sa dichotomy of control. Ang paghihiwalay sa kontrolado at hindi, sa panandalian lang ng lahat ng bagay, at sa pangangailangang tuparin ang kanyang tungkulin sa kanyang nasasakupan. Hindi siya nagreklamo sa tadhana, bagkus tinanong niya ang sarili, paano ko gagamitin ang kahirapang ito para maipakita ang kabutihan? Para sa kanya, ang stoicismo ay hindi lang teorya, kundi isang kasangkapan para makaligtas. Ito ang nagbigay daan sa kanya
na manatiling tao at isang matalinong pinuno sa ilalim ng hindi makataong sitwasyon. Ang kanyang halimbawa ay nagpapatunay na ang pilosopiyang ito ay hindi para sa mga mahihina, kundi para sa mga nagdadala ng napakalaking responsibilidad sa kanilang balikat. Teka, meron pa tayong isang stereotype. Yung tipong ang isang stoic daw ay kailangang dukhang ascetic na hindi pinapahalagahan ang anumang material na bagay. Pero madali itong pabulaanan, lalo na kung titignan natin ang buhay ni Lucius Annaeus Seneca. Siya ay hindi lang isang napakatalinong stoic philosopher, kundi isa rin sa pinakamayayamang tao sa buong Roman Empire at siya pa ang naging tagapayo ni Emperor Nero. Paano naman niya nagawa iyon? Kung ang pilosopiya niya ay nagtuturo na huwag umasa o maging dependent sa mga panlabas na bagay. Ang sagot? Napakasimple. Paliwanag ni Seneca, ang Stoicism ay hindi nagbabawal na magkaroon ka ng yaman. Ang pinagbabawal nito ay ang hayaan mong ang yaman ang magkaroon sa iyo. Hindi ang pera, kasikatan o kapangyarihan ng problema, kundi ang labis nating pagka-attach o pagkapit sa mga ito. Maaaring mag-enjoy ang isang stoic sa karangyaan, pero dapat handa siyang mawala ang lahat ng iyon anumang oras. At kapag nangyari ito, hindi dapat masira o madurog ang kanyang kalooban. Sabi nga niya, itinuturing ng matalino ang kayamanan bilang kanyang alipin, samantalang ang hangal naman ay ginagawa itong kanyang Panginoon. Ipinraktis ni Seneca ang kanyang payo. Paminsan-minsan, sinasadya niyang mamuhay ng simple, matulog sa matigas na sahig, at kumain ng ordinaryong pagkain. Ginawa niya ito para paalalahanan ang sarili na hindi kailangan ng maraming bagay para maging masaya at para hindi siya matakot sa posibilidad na dumating ang kahirapan. Kaya naman, ang itinuturo ng Stoicism ay hindi ang pag-iwas sa kayamanan, kundi ang tamang pagtrato dito. Gamitin mo ito bilang instrumento sa paggawa ng kabutihan, ngunit huwag mo itong gawing pangunahing layunin ng buhay. Habang si Marcus Aurelius ay nasa rurok ng lipunan at si Seneca naman ay nasa paanan nito, si Epictetus ay nagmula sa pinakasukdulan ng kahirapan. Siya ay ipinanganak bilang isang alipin sa Roma. Ang kanyang amo ay kilalang malupit at sinasabing minsan, sa tindi ng galit, binali nito ang binti ni Epictetus, dahilan upang siya ay maging pilay habang buhay. Sa ganitong kalagayan, akala mo'y mayroon siyang lahat ng dahilan para kamuhian ng mundo, magreklamo sa kanyang kapalaran at mamuhay ng miserable. Subalit, siya pa ang naging isa sa pinakadakilang tagapagturo ng stoicismo. Ang kanyang buhay ay ang pinakamakapangyarihang patunay na ang panloob na kalayaan ay hindi kailanman maaagaw. Wika niya, maaaring ikadena ang aking binti, ngunit maging si Zeus ay walang kakayahang daigin ang aking kalooban. Personal na naranasan ni Epictetus ang diwa ng tinatawag na dichotomy of control o ang dikotomiya ng kontrol. Ang kanyang katawan ay pag-aari ng kanyang Panginoon, ngunit ang kanyang pag-iisip, ang kanyang mga saloobin, ang kanyang mga pagpili ay tanging sa kanya lamang. Nang makamit niya ang kalayaan, nagtatag siya ng sarili niyang pilosopikal na paaralan. Doon, itinuro niya na hindi ang mga pangyayari ang dahilan ng ating kalungkutan, kundi ang ating pagtingin o saloobin tungkol sa mga pangyayaring ito. Ang kanyang buhay ay maituturing na isang awit para sa diwa ng sangkatauhan. Ipinakikita nito na ang stoicismo ay isang pilosopiya hindi lamang para sa mga emperador, kundi maging para sa mga alipin. Ito ay isang universal na susi sa dignidad at kaligayahan. Naabot kamay ng sinuman, anuman ang dikta ng panlabas na kalagayan. Paano nga ba naghahanda ang mga stoic para sa mga pagsubok ng tadhana? Gumagamit sila
ng isang mabisang mental na pag-iensayo na tinatawag na premeditatio malorum, na ang ibig sabihin ay pag-aabang sa mga masasamang pangyayari. Mukhang madilim pakinggan, di ba? Parang diretso itong daan patungo sa pagkabalisa at pesimismo. Pero ang totoo, ang layunin ng praktikang ito ay kabaligtaran. Ang esensya ay maglaan ka ng ilang minuto tuwing umaga para isipin at ilarawan sa iyong isip ang mga posibleng kamalasan na pwedeng mangyari sa araw na iyon. Hindi ito para magpakalunod ka sa negatibo, kundi para maging handa ka. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung traidurin ako ng kaibigan? Paano kung magkasakit ako? Sa pag-iisip pa lang ng mga posibleng senaryong ito, dalawang mahalagang bagay na ang nagagawa ng isang stoic. Una, inalis niya ang lakas ng shock o biglaang gulat. Tandaan, mas masakit at mas matindi ang suntok na hindi mo inaasahan. Pangalawa, pinag-iisipan na niya ng maaga kung paano siya kikilos at paano niya maipapakita ang kabutihan o virtue sa gitna ng pagsubok na yon. Isipin mo, ito ay parang isang fire alarm sa isang gusali. Ang alarm ay hindi para magdulot ng takot, kundi para alam ng lahat kung paano kumilos ng tama sa oras ng totoong sunog. Ginagawa tayo ng praktikang ito na mas matatag at higit na nagpapasalamat sa mga bagay na mayroon tayo ngayon. Dahil pagkatapos mong magnilay sa mga posibleng pagkawala, mas naa-appreciate mo na hindi nangyari ang pinakamasamang senaryo sa araw na ito. Ang susunod na makapangyarihang konsepto ng Stoicismo ay ang tinatawag na amor fati or pag-ibig sa tadhana. Pinasikat ni Nietzsche ang parirala, ngunit ang ideya mismo ay malalim na bahagi na ng pilosopiyang stoiko. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Hindi ito tungkol sa padaskul-daskol na pagsuko or yung tipo ng fatalismo na kung ano ang mangyayari, mangyayari. Sa halip, ito ay isang aktibo, may kamalayan, at kung minsan, masayang pagtanggap sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, mabuti man o masama. Naniniwala ang mga stoiko na ang universo ay may sariling katalinuhan at lahat ng nangyayari ay bahagi ng isang dakilang banal na plano, kahit hindi natin ito lubos na naiintindihan. Kaya ang ating tungkulin ay hindi labanan o ireklamo ang realidad, kundi tanggapin ito at gamitin para sa ating kapakinabangan. Isinulat ni Marcus Aurelius, ang hadlang sa daanan ay siya ring magiging daan. Ibig sabihin, ang bawat pagsubok, bawat pagkabigo, at bawat sakit ay hindi hadlang. Ito ay pagkakataon. Pagkakataong ipakita ang tapang, pasensya, karunungan at katarungan. Ang pag-ibig sa iyong tadhana ay nangangahulugang makita ang bawat pangyayari, kahit ang pinakamasaklap, bilang materyales sa pagtatayo ng iyong sariling karakter. Ito na ang pinakamataas na antas ng stoicismo. Hindi lang tiisin ang nangyayari, kundi ang gustuhin na mangyari ang eksaktong nangyayari. Ito ang formula ng kadakilaan para sa isang tao. Bakit kaya naniniwala ang mga stoic na kailangan nating mamuhay ng naaayon sa kalikasan? Para sa mga tao ngayon, parang panawagan lang ito na lumayo at mamuhay sa gubat. Pero, mas malalim ang kahulugan na inilagay nila sa konseptong ito. Para sa kanila, dalawa ang ibig sabihin ng salitang kalikasan. Una, ito ay ang kalikasan ng universo o ang kosmos. Naniniwala sila na ang mundo ay hindi isang magulong tumpok lang ng mga atomo, kundi isang nagkakaisa, buhay, at may kamalayang organismo. Ito ay pinamamahalaan ng universal na batas na tinatawag nilang logos. Lahat ng bagay sa mundong ito ay konektado at may sariling layunin. Pangalawa, ito ang kalikasan ng tao. Ngayon, ano ba ang nagpapabukod tangi sa tao mula sa iba pang nabubuhay na nilalang? Ito ay ang ating kakayahang mag-isip, ang ating rason. Kaya naman,
Ang ibig sabihin ng mamuhay ng naaayon sa kalikasan para sa isang Stoic ay dalawang bagay. Gamitin ang ating rason para maunawaan ang ating lugar sa malawak na kosmos at isagawa ang ating natatanging tungkulin bilang tao, ang mamuhay ng may katuwiran at birtud. Ibig sabihin nito, kumilos tayo hindi batay sa instinct ng hayop o sa di makatuwirang pagnanasa, kundi batay sa lohika at moral na pagpili. Ito ay ang pag-unawa na tayo ay maliliit na bahagi ng isang malaking kabuuan at ang ating misyon ay gampanan ng maayos ang ating papel upang makatulong sa pangkalahatang armonya. Taliwas sa isa pang maling akala, ang stoicismo ay hindi pilosopiya para sa mga makasariling individual na nagkukubli lang sa sarili nilang mundo at wala nang pakialam sa iba. Sa halip, ito ay isang malalim na pilosopiyang panlipunan. Ang mga Stoic ang nagpakilala sa konsepto ng cosmopolitanismo. Sila ang unang nagpahayag na ang bawat tao, anuman ang pinagmulan, estado sa buhay o nasyonalidad, ay mamamayan ng iisang estado, ang kosmos o ang buong sangkatauhan. Sabi nila, ako ay tao at wala akong nakikitang dayuhan sa anumang bagay na pantao. Mula sa ideyang ito nagmumula ang isa sa kanilang pangunahing birtud, ang katarungan na ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa o tinatawag na oikeiosis. Ang mga Stoic ay naglarawan ng mga bilog na nagkokonsentra. Sa sentro, ikaw mismo. Ang kasunod na bilog ay ang iyong pamilya. Pagkatapos, ang mga kaibigan, mga kapwa, mamamayan, at ang buong sangkatauhan. Ang tungkulin ng marunong ay patuloy na palawakin ang mga bilog na ito. Ituring ang lahat ng tao bilang mga kapatid. Kaya naman, ang isang tunay na Stoic ay hindi maaaring maging walang pakialam sa mga problema ng lipunan. Siya ay aktibong nakikilahok sa buhay publiko, tinutupad ang kanyang tungkulin at tumutulong sa iba dahil nauunawaan niya na ang kagalingan ng kabuuan ay siya ring sarili niyang kagalingan. Ito ay pilosopiya ng pananagutan at pagkakaisa. Paano naman kaya ang mga malalakas at mapanirang emosyon tulad ng galit? Isang buong talakayan ang inilaan ni Seneca para rito. Tinawag niya ang galit na panandaliang kabaliwan, temporary insanity. Para sa kanya, ito ang pinakakasuklam-suklam at pinakamabangis sa lahat ng damdamin. Ang paraan ng mga Stoic tungkol sa galit ay isang perpektong halimbawa kung paano gumagana ang kanilang prinsipyo. Hindi nila sinabing pigilin lang ito or magkunwaring wala ito. Sa halip, iminungkahi nilang suriin ito ng husto. Naniniwala sila na ang galit ay halos laging nagmumula sa maling paghatol o misjudgment. Nagagalit tayo kapag iniisip natin na sinasadya at hindi makatarungang ginawan tayo ng masama. Nasasaktan ang ating pagmamataas at nabibigo tayo sa ating mga inaasahan. Ano ang iminumungkahi ng isang Stoic? Una, huminto sandali. Huwag mag-reak ng padalos-dalos. Pangalawa, tanungin ang sarili. Talaga bang gusto akong saktan ng taong ito? Baka may sarili siyang dahilan. Baka isa lang itong simpleng pagkakamali o misunderstanding. Ang nangyari ba ay talagang masama o isa lamang itong panlabas na pangyayari na neutral sa sarili nito? Halimbawa, na-cut off ka sa kalsada. Sa halip na magalit ng todo, iisipin ng isang Stoic, baka nagmamadali ang taong ito patungo sa ospital at kahit pabastos lang siya, sulit ba na ipagpalit ko ang aking galit at sirang araw sa ginawa niya? Sa pagbabago ng ating paghatol, nababago rin ang ating emosyonal na reaksyon. Sa ganitong paraan, nawawala ng kapangyarihan ang galit. Siguro, ang pinakamalaking kinatatakutan ng maraming tao ay ang mismong kamatayan. Paano nakakatulong ang Stoicism upang harapin ito? Ginagamit nito ang isang pamamaraan
na tinatawag na memento mori, na nangangahulugang alalahanin mo ang kamatayan. At muli, hindi ito para magdulot ng kalungkutan o depresyon. Sa katunayan, ito ay isang napakalakas na instrumento upang mamuhay ng mas may kabuluhan at may malay. Araw-araw, ipinapaalala ng mga Stoics sa kanilang sarili ang tungkol sa kamatayan. Una, upang hindi sila matakot dito. Ang kamatayan ay isang natural at hindi maiiwasang proseso, isang bahagi ng kalikasan. Katulad ng pagkatakot sa pagbabago ng mga panahon, ang pagkatakot sa kamatayan ay walang saysay. Ikalawa, ang pagkilala sa kung gaano kaigsi ang buhay ay nagbibigay halaga sa bawat sandali. Kung alam mong baka ito na ang huli mong araw, hindi mo ito sasayangin sa walang kabuluhang away, sa mga bagay na walang patutunguhan, o sa pagpapaliban ng mga mahahalagang gawain. Magpopokus ka sa mga bagay na talagang mahalaga, ang iyong relasyon sa mga mahal mo sa buhay, ang pagtupad sa iyong tungkulin, at ang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili sa kasalukuyan. Sumulat si Marcus Aurelius. Iwasan ang bawat araw na para bang ito na ang huli mo. Hindi ito panawagan sa pagpapakasasa o hedonism, kundi panawagan para sa lubos na kamalayan at kabutihan dito at ngayon. Sobrang kadalasang napagpapalit ang stoicismo sa isa pang pilosopiya noong unang panahon, ang Epicurianismo. Bagamat parehong naghahanap ng daan tungo sa kapayapaan ng kalooban ang dalawang eskwelahang ito, malaki ang pagkakaiba ng kanilang pamamaraan. Pag-usapan natin, ang pangunahing layunin ng mga Epicurean ay makamit ang tinatawag na ataraxia o ang estado ng lubos na katahimikan. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagdurusa at pagkuha ng katamtaman at matitinong kaligayahan. Ang kanilang motto ay mamuhay ng tahimik. Naniniwala sila na kailangan mong lumayo sa magulo at maingay na buhay publiko, palibutan ang sarili ng mga kaibigan, at namnamin ang simpleng kaligayahan. Ang layunin naman ng mga Stoic, gaya ng alam na natin, ay ang eudaimonia o ang pamumuhay ng may kabutihan at alinsunod sa birtud. Ang isang Stoic ay hindi umiiwas sa hirap. Sa katunayan, hinaharap niya ito ng buong tapang dahil nakikita niya ang hirap bilang isang training ground or ehersisyo para sa kanyang karakter. Kung ang sakit para sa isang Epicurean ay kasamaan na kailangang iwasan, para naman sa isang Stoic, ang sakit ay isang neutral na pangyayari na nagbibigay ng pagkakataon upang magpakita ng tapang. Ang kaligayahan ng isang Epicurean ay medyo marupok o madaling mabasag. Nakasalalay ito sa kawalan ng anumang panlabas na panggulo. Samantala, ang kaligayahan ng isang Stoic ay hindi matitinag. Bakit? Dahil nakasalalay lang ito sa kanyang panloob na pagpili na mamuhay ng may kabutihan, kahit pa nasa gitna siya ng malakas na bagyo. Ito ang pangunahing pagkakaiba sa kanilang pananaw at diskarte sa buhay. Pero, hindi kumpleto ang usapan kung hindi natin tatalakayin ang mga batikos laban sa stoicismo. Wala naman talagang pilosopiyang perpekto. Isa sa matitinding batikos dito ay ang paniniwalang nagdudulot daw ang stoicismo ng social passivity o kawalang bahala, apathy, lalo na sa modernong pananaw. Kung ang lahat ng nangyayari ay nakatakda na ayon sa tinatawag nilang logos at kailangan lang nating tanggapin ito, bakit pa tayo lalaban sa mga kawalang katarungan? Bakit pa tayo magsisikap na baguhin ang mundo? Pero kung titingnan natin ang kasaysayan, ang mismong mga Stoic tulad ni Seneca at Marcus Aurelius ay napakaaktibo sa kanilang lipunan. Tinitingnan nila bilang obligasyon ang paglilingkod sa komunidad. Ang pagtanggap nila sa tadhana ay hindi katumbas ng inactivity o pagiging tamad. Ang ibig sabihin nito ay gawin mo ang pinakamahusay
na magagawa mo sa sitwasyong ibinigay sa iyo nang hindi ka nakakabit o nag-aalala sa magiging resulta. Ang isa pang batikos ay ang ideya na ang stoicismo raw ay naghihikayat na supilin o pigilin ang mga natural na emosyon ng tao na maaaring makasama sa ating kalusugan ng isip. Pero tulad ng napag-usapan na natin, nagmumula ito sa maling pagkakaintindi sa konsepto ng Stoic na apataya. Hindi ito pagpipigil, kundi cognitive reappraisal o ang muling pag-assess at pag-iba ng pananaw mo sa sitwasyon. Katunayan, halos katulad ito ng modernong cognitive behavioral therapy o CBT na isa sa pinaka-epektibong paraan ngayon para maresolba ang anxiety at depression. Kaya naman, masasabing karamihan sa mga kritiko ay bumabatikos sa isang strawman lamang at hindi sa tunay na esensya ng pilosopiya. Kaya bakit biglang sumisikat muli ang pilosopiyang ito na may edad ng 2,000 taon? Ang mga libro tungkol sa Stoicism ay nagiging bestseller. Pinag-uusapan ito ng mga negosyante sa Silicon Valley, mga coach ng sports team, mga psikologo, at maging ng mga militar. Simple lang ang sagot, napaka-praktikal ng Stoicism. Nabubuhay tayo sa mundong halos katulad ng mundo ng mga sinaunang Romano. Punong-puno ng kaguluhan, kawalan ng katiyakan, ingay ng impormasyon, at mabilis na pagbabago. Nawawala na ang mga dating gabay natin at naghahanap ang mga tao ng matibay na panloob na sandigan. Nag-aalok ang Stoicism ng isang malinaw at madaling maintindihan na operating system para sa buhay. Nagbibigay ito ng mga konkretong kasangkapan na magagamit mo agad. Paano mo haharapin ang kaba bago magpresenta? Paano malalampasan ang pagkatanggal sa trabaho? Paano tumugon sa batikos online? At paano makahanap ng kabuluhan sa pang-araw-araw na gawain? Hindi ito nangangako ng walang hanggang kaligayahan o humihingi ng pananampalataya sa supernatural. Ang mensahe nito ay simple. Heto ang isip mo. Ito ang pinakamahalaga mong kasangkapan. Matuto kang gamitin ito at makakayanan mo ang kahit ano. At sa balisa nating ika-21 siglo, ang mensaheng ito ay lalong napapanahon. Mula sa teorya, dumiretso na tayo sa praktika. Narito ang isang simpleng ehersisyo pero sadyang napakalaking tulong na maaari mo nang simulan ngayon. Inirekomenda pa ito ni Epictetus mismo. Ito ang tinatawag na pagsulat ng panggabing journal o tala-arawan. Bago ka matulog, kumuha ka ng notebook o journal at sagutin ang 3 tanong na ito. Una, ano ang mga nagawa kong mali ngayong araw? Hindi ito para saktan ang sarili mo, kundi para maging tapat sa pagsusuri ng iyong mga pagkakamali upang hindi na ito maulit pa bukas. Pangalawa, ano ang mga tama kong ginawa? Mahalagang mapansin at panatilihin ang iyong mga tagumpay, lalo na ang mga sandali kung saan ipinakita mo ang kabutihan o birtud. At ang pangatlo, anong responsibilidad ko ang napabayaan ko? Ano pa sana ang mas nagawa ko? Nakakatulong ito para mapaunlad ang iyong kamalayan at patuloy na mapagsikapan ang pagpapabuti sa sarili. 5 minuto o 10 minuto lang, yan araw-araw, pero ang gawaing ito ay nagbibigay daan para gawing aral ang bawat araw na lumipas. Titigil ka sa pagpapadaan lang ng buhay ng naka-automatiko at magsisimula kang buuin ito ng may buong kamalayan. Yan ang stoicismong isinasabuhay. Hindi lang basta nag-iisip tungkol sa birtud, kundi araw-araw itong isinasagawa para maging mas mabuti ka kaysa noong nakaraang araw. Dapat nating maunawaan na para sa isang stoic, ang kaligayahan o ang tinatawag nilang eudaimonia ay hindi isang hantungan na minsan mong mararating at mananatili ka naroon ng walang hanggan. Hindi ito isang nakatigil na kalagayan. Ito ay isang proseso, isang patuloy na pagsasagawa,
isang pang-araw-araw na pag-eehersisyo. Inihalin tulad ni Seneca ang buhay ng isang marunong sa gawain ng isang dalubhasang manggagawa. Ang isang sculptor ay hindi nakabubuo ng obra maestra sa loob lamang ng isang araw. Araw-araw, hawak niya ang kanyang pait at inaalis ang lahat ng labis mula sa blok ng marmol. Sa parehong paraan, ang isang stoic ay araw-araw na nagtatrabaho sa kanyang pagkatao. Tinatanggal ang mga maling paghuhusga, masasamang gawi, at mapanirang damdamin. Ang kaligayahan ay isa lamang natural na bunga ng patuloy na gawaing ito. Ito ay parang physical fitness. Hindi ka maaaring minsan lang mag-gym at maging malakas na habang buhay. Kailangan mong magsanay ng regular. Ganoon din ang panloob na kapayapaan at lakas ng loob. Kailangan itong panatilihin sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pagsasanay, pagbabasa, pagninilay, pag-aanalisa ng sariling kilos, at paggamit ng dichotomy of control o paghihiwalay ng kontrol. Ang stoicismo ay isang marathon, hindi isang sprint. At ang tunay na kagalakan ay hindi lamang matatagpuan sa finish line, kundi sa mismong paglalakbay. Kaya, posible nga bang maging masayang stoic? Pagkatapos ng lahat ng ating tinalakay, malinaw na ang sagot. Oo, hindi lang posible, kundi ang pagiging stoic ang nag-aalok ng isa sa pinakamatibay at pinakamatatag na daan patungo sa tunay na kaligayahan. Pero, maging tapat tayo. Ito ay hindi ang kinang na kaligayahang nakikita natin sa social media o sa mga advertisement ng modernong kultura. Hindi ito walang katapusang euphoria. Hindi ito isang walang sawang ngiti. At hindi ito buhay na walang problema. Ang kaligayahang stoic ay mas malalim at mas fundamental. Ito ang kapayapaan sa gitna ng unos. Ito ang kasiyahan mula sa matagumpay na pagtupad sa iyong tungkulin ng mahusay. Ito ang kagalakan na dulot ng pag-aalam na ikaw ay namumuhay ng may kabuluhan at kabutihan. Ito ang pakiramdam ng panloob na lakas at kalayaan na nagmumula sa pagkaunawa na ang iyong kaginhawaan ay hindi nakasalalay sa kapritso ng tadhana, kundi sa sarili mong mga desisyon. Ito ang kaligayahan ng isang taong mulat na hindi tumatakas sa realidad, kundi tinatanggap ito ng buo, kasama ang mga trahedya at mga tagumpay nito. Hindi ito pilosopiya para sa mga nagpapakasakit. Ito ay pilosopiya para sa mga taong gustong tumigil sa pagiging biktima at maging tunay na master ng kanilang sariling buhay. Kaya, ano ang pinakamalaking aral o marahil ang nakakagulat na konklusyon na maaari nating makuha? Ang stoicismo ay hindi tungkol sa kung paano bawasan ang iyong nararamdaman, kundi kung paano palalimin ang iyong pag-unawa. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng mukhang bato, kundi tungkol sa pagkakaroon ng malinaw na isip. Ang pinakamalaking kabalintunaan ng stoicismo ay ito. Sa pagtalikod natin, sa paghahabol sa marupok na panlabas na kaligayahan, pera, kasikatan, o simpleng kasiyahan, nakakamit natin ang panloob na kaligayahan na hindi kailanman maaagaw ng sino man o anuman. Ngunit hindi ito nangangahulugan na madali at walang problema ang buhay ng isang stoic. Hindi. Si Marcus Aurelius ay naglibing ng kanyang mga anak. Si Seneca ay hinatulan ng kamatayan ng kanyang sariling estudyante. Si Epictetus ay naging alipin, nagdusa sila. Ngunit hindi sila naging miserable dahil ang kanilang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga nangyayari sa kanila. Nakasalalay ito sa kung paano sila tumugon dito. At iyon, marahil, ang kanilang pangunahing sekreto na nananatiling mahalaga at makabuluhan hanggang ngayon. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang dulo. Sana ay naging kapaki-pakinabang ito para sa inyo. Kung gayon, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang ating mga bagong malalalim
na pagtalakay. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Ano ang ideya mula sa Stoicismo ang nakita ninyong pinakakatutubong gamitin sa inyong buhay? O baka naman, mayroon kayong hindi lubos na sinasang-ayunan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Pag-usapan natin iyan.